let's just wait. Masyado namang naunang karwahe dyan. Pag tatanggapin o hindi, eh wala. Magandang araw mga kabisdak. Hito na, kumahol na si Bulldog. Ay, hindi pala Bulldog, Pitbull. Nagpa-interview na nga po itong nasibak na PNP Chief Torre kagabi. Pagkatapos po siyang pinagpiestahan sa social media. Pero bago po ang lahat, palike po muna, pa-share, pa-subscribe. At pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po kayong updated sa ating mga video. Lumabas na nga ang sinibak na PNP Chief na sobrang yabang. Grabe guys, no? Akalain mo naman, ilang buwan lang sa pagka-PNP Chief, pagkatapos lahat ng kanyang sakripisyo, sinunod lahat ang utos ni Bongbong Marcos, ang resulta, sibak o mirise. Ito po ang ating pag-uusapan ngayon mga kabisdak. Marcos at Torre, nagkalamat na nga ba? Talagang magkalamat-lamat mo lang. Galit na ba siya kay BBM? Kasi kagabi nga ho, in-interview sa pag tiningnan niyo po yung kanyang mukha, hindi niya talagang maitatago na dismayado siya sa ginawa ni Bongbong Marcos sa kanya sa pagsibak bilang isang PNP Chief. Nga. Kapansin-pansin rin po mga kabisdak na hindi na po siya nagsuot ng uniforme ng polis. Yung tala, yung star ni Torre, burado. At di ba ho, ayon po kay John Vic Rimulya, kay Claire Castro, na di umano'y merong posisyon na ino-offer sa kanya. Sagot naman ni Torre kagabi, masyadong nauna ang karwahe kaysa kabayo. Talaga naman inay tsapwera na po talaga to si Torre. Siyempre, pampalubag lang yan ng ginawa sa kanya. Kaya naman ang ginawa ni Torre, wala na pong hanap buhay ngayon. Hayan, nag-delivery driver na lang. Naghanap po ng kakampi si Torre. Kasi alam niya, wala na siyang kakampi sa administrasyong Marcos. At lahat yan ay plastikan na lamang yung pakikitungo sa kanya. Kaya saan siya pumunta? Kay Dilima. Mag-ingat ka, Torre Junil. Mag-ingat ka, Junil. O, bago ang lahat, okay, pakinggan muna natin itong balitang ito, mga kabisdak. Nagkalamat na. Tuloy-tuloy na po ang lamat dito po sa Marcos admin sa pagitan ni Torre at ni BBM. At agad po yan itinanggi ng palasyo na wala daw lamat sa administrasyon. Pakinggan mo natin. Itinanggi ng Malacanang na may lamat sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kasunod ng pagkakatanggal kay General Nicolas Torre III bilang hepe ng Philippine National Police. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla. Then why don't you allow them? Sir, you have your counsel. Ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at paghuli kay Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Quiboloy. Ilan lamang yan sa mga high-profile cases na pinangunahan ni General Nicolas Torre III bago'y talagang pinuno ng pambansang pulisya noong Mayo. Pero ilang buwan pa lamang sa kanyang pwesto, pinatalsik si Torre. Ayon sa Makabayan Block, senyales ito ng lumalawak na bitak o pagkasira umano ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Bagay na pinalaga ng Malacanang. Hindi po yan nangyayari at hindi po yan ang nakikita natin. Huwag naman natin masabi nagkaroon ng messy transition because nagkausap naman po sila at alam po natin na naiintindihan ni General Torre kung ano yung naganap at nirerespeto rin po niya kung ano po yung naging desisyon ng Pangulo. Kinikilala raw ni Pangulong Marcos ang husay ng opisyal pero may mga isyong hindi napagkasunduan na humantong sa pagkakasibak ni Torre. Matatandang nagpatupad ng balasahan si Torre at sinasabing umasta umano na lagpas sa kanyang responsibilidad. Sabi nga po natin, si General Torre ay napakagaling na public servant.
at maaari po pa rin siyang magsilbi sa bayan. We just have to respect the wisdom of the President on this matter. Sabi ng Malacanang, hindi pa rito nagtatapos ang karera ni Torre. May ano kasing posisyon si Pangulong Marcos sa dating hepe. Hindi pa po natin maisisiwalat ang detalye patungkol po dito. Pero confirm po na may inaalok pong posisyon. Sa kanyang Facebook post, nagpasalamat si Torre sa mga sumusuporta sa kanya. Wala na yan. Tapos na yan. Ito na lang ay parang pakitang tao na lang ba? Plastikan na lang. Pero sa puso ni Torre yan, talagang dismayado siya at galit siya dyan. Makita mo naman yung interview ni Torre dyan sa mga media kagabi, pansin na pansin sa mukha, ngumingiti, pero kita mo yung mukha hindi maipinta. Yung mukha niya. At yung masakla po dyan dahil, yan na nga, nabanggit sa balita, inutusan ni Bongbong, gipitin ang KOJC, Pastor Kibuloy, former President Duterte, pero ito po yung nangyayari. So wala na po yan. Kumbaga yung relasyon na yan, hindi na ganun ka dati na sobrang init ba yung relasyon. Wala na, malamig na yan. Parang magsyuta lang yan eh. Nung una, hat na hat kayo, di ba? Kasi siyempre bago lang. So ngayon ito, relasyon ni Torre at ni Marcos, wala pang 3 buwan. Mantakin mo, 85 days. Kung ito, 85 days lang pala itong pagka, PNP chief ni Torre, 85 days. Hindi man lang naka 90 days, 5 araw na lang, 90 days na eh. Yan ang pinakamasakit sa isang pulis, lalo na po PNP chief ka. Masakit po yan. Isa lang ang ibig sabihin yan. Talagang walang tiwala si Bongbong sa kanya. Yan lang malinaw dyan. Kasi kung may tiwala, gaya ng sinasabi ni Claire Castro, ipinaglalaban siya. Kasi mamimili ka man yan, ang kalaban niya dyan, si John Vic Remulla at saka si Torre. Ano bang ginawa ni John Vic para sa administrasyon ni Marcos? At ano bang nagawa ni Torre para sa administrasyon ni Marcos? Kung titingnan ko po, mas matindi po yung ginawa ni Torre sa administrasyon ni Marcos. At takdog nga to, pitbull, di ba? Sabi ni John Vic, pitbull. Lahat ng auto sinusunod eh. Ginawa kay Tatay Digong, ginawa sa KOJC, katakot-takot po yun. Walang tiwala si Marcos sa kanya. Ginamit lang siya. Yan ang tinatawag dyan. Ganon talaga, Torre, gamitan lang talaga. Speaking of bitak, speaking of lamat, itutuloy lang po natin bago natin pag-usapan yung interview ni Torre kagabi. Narito pa. Sakit sa ulo pa ito ni Bongbong. Umiinit na naman ang usapin sa gabinete ni PBBM. Nanganganib umano kasing masibak sa pwesto si Health Secretary Teodoro Ted Herbosa. Ayan na. Ayon sa source, naka-preventive suspension ang kalihim sa gitna ng mga isyong kinakaharap. Pero itinanggi ito ng palasyo. Narito ang exclusive agenda report ni Pierre Pastor. Matatanda ang tinanggihan ni Pangulong Bongbong Marcos ang courtesy resignation ni DOH Secretary Ted Herbosa noong Hunyo sa gitna ng broad cabinet reorganization noon. Inakala ng marami malakas si SecTed sa administrasyon. Ayon sa insider source ng Billionaire News Channel, naka-preventive suspension ngayon ang DOH chief. Nagdulot ito ng spekulasyon na may panibagong shake-up sa gabinete ni PBBM. Ayon pa sa source, nagbabadya umanong matanggal sa pwesto si Herbosa. Ito raw ay dahil sa dumaraming sumusulpot na kontrobersiya sa loob ng kanyang ahensya. Noong Hulyo, may anonymous complaint laban kay Secretary Ted Herbosa hinggil sa umano'y unliquidated 1.29 billion pesos UNICEF advances na pambili ng vaccines. Ito ay ayon sa isang report ng COA. Ito ay sanhi kung bakit hindi muna maaring kumuha ng panibagong vaccines ang bansa mula sa UNICEF. Pinabulaanan na ni Secretary Herbosa ang issue na ito at haharapin na lang daw niya ang kaso.
Pero may isa pang akusasyon kay Sec Herbosa kasama ang iba pang DOH officials na mula umano mismo sa mga empleyado ng DOH. Ang unauthorized release ng 44.6 million pesos na halaga ng mga psychiatric drugs para sa Rotary Club of Quezon City na hindi naman otorisadong mag-dispense ng mga naturang gamot. Napuna rin ng mga kritiko ni Herbosa ang kanyang frequent travels abroad na Nako. umano'y excessive. Ilan sa kanyang mga tauhan ay dumipensa para sa kanya at nagsabing official naman at kailangan naman daw ang mga travel na ito. Sa ngayon, wala pang formal na pahayag ang Department of Health hinggil sa issue ni Secretary Herbosa. Ayan na hindi pa nga natapos yung issue kay Torre. Ito na naman, bago na naman. Wala na. May lamat na talaga ang Marcos admin. Hindi lang napag-usapan si Herbosa. Ito, corruption din yung kay Herbosa. May DPWH pa. Wala, ang gobyernong Marcos pagdating sa kurakot, matindi. Ito ngayon, kay Torre, balikan natin si Torre. Alam nyo po, normal po sa isang relasyon na mawasak. No? Walang forever, ika nga, sabi ni Senator Bato de la Rosa. Tiningnan po natin yung history ng mga Marcos. Talagang likas sa kanila yung pagka-traidor. No? Kung ano-anong ginagawa sa bayan, pagpapahirap, pampagipit, no? Sa mga kritiko. So ngayon, recently, ang biktima, ang mga Duterte. Yan talaga, yung pinaka-pagta-traidor nila. So ngayon, hindi po tayo magtataka na itong si Torre ay ganun din ang gagawin ng mga Marcos sa kanya. Ngayon, medyo controversial nga lang si Torre dahil nga si Torre man ang leader, minman, kung bakit si Tatay Digong nasa Netherlands at Pastor Kibuloy ginigipit ng todo kay OGC. Ito yung pinaka-questionable. Kung ikaw, si Torre, gagawin sa'yo yung ginawa ni Bongbong Marcos, ano kaya ang damdamin mo? Siyempre, unang-una, dismayado ka't magalit ka. Siguro si Torre, inutusan na to ni Bongbong, napilitan lang to na lumabas. Kasi, daming ng issue, daming ng spekulasyon na wasak na ang relasyon ni Marcos at Torre at galit na si Torre kay BBM. Kaya siguro napilitan lang. Ang purpose niyan, para kay Bongbong, hindi para sa kanya. So, ito lumalabas na bibigyan di umano siya ng posisyon sa gobyerno. Pero ito na nga, hindi niya alam na bibigyan siya. Ito na. Yung Toring Plastekan na lang humarap sa media, napilitan lumabas at nagpakampi kay Laila de Lima. Ayan turiring. Wala na po siyang tala. Hindi na po nag-uniforme ng pagka-PNP chief. Talagang tanggal na ang star. Kawawa naman tong syuta ni... syuta. Sabi ko sana syuta ni De Lima. Kawawa naman tong kaibigan ni De Lima. Ay, De Lima, anong ginawa mo? Nahaluan ng kamalasan. Okay, pakinggan po natin ang mga sinasabi ni General Torre. Kasi hinihintay rin po siya ng taong bayan na magsalita. Ito po yung unang appearance niya pagkatapos po siyang sibakin ni Remulla, ni Bongbong sapagkat PNP chief na tumagal lang po ng 85 days. Okay, pakinggan natin si Pitbull. Then, were you surprised that you were relieved? Sa tanong na kung kamusta ako, okay, andito, naghahanap buhay. Nagulat ka of your relief? Or you disappointed over it? So many things were said in the past days by other people. Pakinggan nyo na lang muna sila. I'm still composing my thoughts. I'm still composing my thoughts. And Tingnan mo, talagang dismayado. Naggagawa pa daw siya ng kanyang sasabihin. Alam mo, kita mo yung yung body language ni Torre. Galit talaga siya. Hindi mo masasabing hindi galit. Pangiti-ngiti lang kasi may media. Pero yung ngiti mo, hilaw pa rin yung ngiti mo.
Kita pa rin, sir, sa mukha mo, sir, yung pagkadismaya mo, sir. Wala, tanggapin mo na lang. Ganyan talagang buhay. Oh. Sabi ni Claire Castro, tanggap daw ni Torre yung nangyayari. Hindi eh. Hindi pa nga siya nakapag-isip anong sasabihin sa media eh. Yung nangyayari sa kanya, kumusta ka? Oh. Dito lang. Makikita mo itong taong ito. Galit ito. Dismayado. Sino bang hindi madismaya? Hindi ka pa umabot ng 3 buwan, buo ako. Right. Tuloy, oh. And I'll be making a statement in due time. Sir, sabi niyo, hanap buhay. What do you mean by that? Making statement in due time. So, ibig sabihin, wala pa talaga siya. Kumbaga, blanco pa siya sa sa nangyayari sa kanya. Hindi pa niya matanggap. Paano mo tanggapin yan eh? Eh, sabi, walang kasalanan, tapos tinanggal, sinibak. Anong meron? Wala, hindi pa rumehistro sa kanya lahat. Na siya, hindi na siya PNP chief at wala na siyang star sa balikat. Tingnan mo, tuloy, oh. Ito na. Pumasok ako sa Grab delivery, sa food delivery at nakatanggap ako ng message sa aking app at nakakita ko na birthday cake. So I delivered it. Nagkataon pala birthday ni Congressman De Lima. So nagulat ako na nadala kong cake sa kanya. Hoy! Naki-happy birthday na rin ako. Sir, may bagong position. Ay, teka, bago yung sabi niya bagong posisyon. Tingnan mo ha. Imbis na pupunta ka doon kay opisina ni Bongbong, no? Imbis na makipag-usap ka doon kay John Beck na sinasabi nila, wala daw silang problema. Ba't napunta ka kay De Lima? No? Nagdala ka pa ng cake kasi birthday daw. Tama, mag-delivery grab ka na lang, bagay sa'yo, sir. Pagtong na pagtong eh. Ang purpose niya, naghahanap siya ng kakampi. Siyempre, naghahanap siya ng comfort. Iko-comfort siya. Kasi si De Lima, kita mo naman, si De Lima yung unang pumalag. Kung bakit siya sinibak. Di ba? Sabi ni De Lima, bakit si Executive Secretary lang ang pumirma? Bakit walang statement si BBM hanggang ngayon? Napansin ni Torre, siyempre may relasyon sila siguro. No? Hindi natin alam anong relasyon. No? Tuloy, oh. Position na in-offer sa inyo. Let's just wait for the official announcement. Kung meron man. Pero sir, tatanggapin niyo kung meron. Let's just wait. Masyado namang naunang karwahe dyan. Pag tatanggapin o hindi, wala pang ang announcement kung meron man. Tingnan mo, ha? Oh, masyadong nauna ang karwahe dyan kung tatanggapin o hindi. Wala talaga yan, maniwala kayo. Yung mga pinano ni Claire Castro na sasabihin na may offer, pasakali yun. Kasi kung may offer po, no? Siguro, hinihilot lang muna nila si BBM na, Mr. President, pwede opera na lang natin, baka magtampo ng tuluyan siya at magalit kasi tingnan mo yung mukha niya, oh. Galit siya dyan. Wala pa. Hindi siya kinausap dyan. Kasi kung meron ganito, kung in good faith po yung pagkatanggal kay Torre, simpleng logic lang yan. Unang-una, no? Mauna yung offer bago si Bak. Mauna yung offer bago si Bak. At yung seremonya maayos, wala nga siya doon, di ba? Yung turnover, wala siya nga. Hindi nga sila nag-ausap. Tinawagan siya ng 5 beses, hindi siya to sumagot. Mas inuna pa niya ang pagpunta kay De Lima kaysa kay John Vic. So talagang ang lamat meron. May namumuong lamat, hindi po to biro. Mabigat po ito na problema na hindi lang nila masabi-sabi. Kasi tatamaan talaga si Bongbong dito. Sinakripisyo lang siya ni Bongbong. Yan ang maliwanag dyan. Kasi kung may maganda silang plano kay Torre, inupiran muna, o ito yung posisyon. Tapos, palitan ka na lang namin sa pagka-PNP chief kasi mas okay ito para sa'yo bagay. Walang ganong usapin. Walang ganong usapan nila. Ito, bahala na lang nga. Hintayin natin yung announcement nila kung ano. Kasi mahirap naman magsabi na tatanggapin ko or hindi. Diba? Mas nauna pang karwahe. Ang kabayo, wala pa. Ito na nga lang. Yung statement dito, maliwanag po na si Torre dismayado na kay Bongbong Marcos. Tingnan mo yung mukha.
executive privilege. Pwede. Okay. Sir, you think yung pagtanggal sa inyo has anything to do with yung mga yung binawi na mga appointments mo? I'll make that will be included in my statement in due time. Hindi sa ngayon. Hindi pa siya handa. Ni Senator Laila, Mm. ano po pinag-usapan niyo? Ma'am, cake delivery po. Ang delivery. And well, ang From PNP chief, cake delivery. Cake delivery na ngayon, ha? Tama yan, sir. Bagay naman sa'yo, sir. Di ka natatablan ng init ng araw, sir. Talaga. seriously speaking, when I was the chief PNP, Congressman De Lima was among the first visitors. in my Kaya office. pala. Nakita niyo naman yan. We published it. She visited me and we talk about things. So sa ngayon, I just reciprocated the gesture. I found out that it's her birthday today. Actually, alam ko matagal na. So I just really wanted to wish her well on her birthday. Kaya nagdala lang ako ng simple cake. Yun lang. Ano pinag-usapan niyo, sir? Happy birthday. So you think beyond Seryoso? repair na yung relationship mo with the present group of officials under this administration, or are you still open to dialogue? Uy, yung pag-premise nyo ng question na beyond repair, para bang may nasira. I'm telling you, simula kahit nakahapon sa official statement ni Secretary John Vic, di ba? May nasira ba? Wala naman ah. It's all of the President's choice, ang sabi niya. Wala doon nasira. Sir, walang nasira, sir. Pero, sir, malungkot ka dyan, sir. Huwag niyo na pong huwag niyo na pong gagawin ng taong bayan, Tory. Yung mukha mo, halata. Ebidensya na nga yan, Nasirang-sira na, ang relasyon ninyo kay Bongbong Marcos at sa gabinete ni Bongbong. Sinusuka ka. Sa pagka-presidente, napaka-denial mo pa rin na sinasabi mong hindi sira. Sirang-sira. Hantakin mo, Wala ka pang 3 buwan, siniba ka, tapos hindi sira. Sira ulo ka pala. Wala, siyempre ganun na lang ginagawa niya. Yung palusot na lang. Kumbaga, tingnan mo yun ng mukha. Yan ba yung hindi sira? Sige nga, ang sabihan niyo po. Siyempre, palusot na lang. Kasi siyempre, umaasa pa rin mo siya na baka sakaling mabalik pagka-PNP chip. Talaga. Which I support it. kayo, sir. Of course, we are. Tumawag daw siya 5 beses, di niyo raw sinagot. Sabi niya naman, di ba? Siya rin naman nagsabi na nasa dinner ako. Well, sa ako na yun, alam mo, di ba? Even in the PSA, in the police service anniversary sa aking demonstration sa president nung ating capability sa 911 and 5 minutes response. Ano ba ang na-highlight doon? Napakabagal talaga ng internet. So, things happen sa mga ganong kanya. sir, yung- It's just Ayan, tinamaan mo naman si Bongbong dyan. Kaya daw hindi nasagot kasi napakabagal ng internet. Ayan, Hindi mo talaga may tatago, Tore, na galit ka na, dismayado ka na. Siyempre, hindi mo lang masabi sa media. Ano lang yan, for media purposes lang siya nasabi. Hindi naman, wala namang ganun 5 beses na, hindi ka sumagot Doon pa lang sa 5 beses na hindi siya sumagot, galit na siya doon. Yun ang patunay dyan. Kasi kung hindi ka galit sa kay John Vic, Marcos admin, hindi sana sinagot mo. Tuloy yung. it's just so unfortunate na napaka bad timing nung mga calls niya. Kaya hindi ako naka-return call. Hindi ko Bad timing. Pero sir, despite po ng patakaalis mo sa PNP, ano po yung proud kayo na nagawa ninyo? Proud to be. Laging tagline namin yan, di ba? I came from a unit na ang tagline ay proud to be. Until now, proud to be PNP. Ayun ang pinaka-tagline kung naghahanap ka ng tagline. Pride to be PNP, pero yung ngiti mo plastic. Alam mo, yung nangyari sa'yo, Tore, mahirap magiging proud dyan para sa akin. Tagal mo dyan sa pagiging PNP, di ba? Pagka-police mo, tapos general, PNP chief ka pa. Ganyan ang nangyayari sa'yo, tapos proud to be.
Proud to be si Bak. Kala sir, ganyan talaga ang buhay. Tingnan mo, proud to be. Hindi naman pintang mukha. Sige nga, tuloy Look at me straight in the eye. Do I look like somebody who is bitter? Sir, kung speaking Ay, siyempre kita namin yan. Tingnan namin ng mata, sir. Galit na galit ka na, sir. Ganun. Siyempre, magaling ka magkunwari, pero akala mo nakakalusot ka. Yung tunay mo na damdamin, sir, nakita namin sa mukha mo palang ebidensya na yan. Yeah, tuloy. Because there's, up to this moment, there's no turnover to speak of. Ang relief ko is for the appointment. I have to still get guidance whether I'm fired from the PNP so that I will lose my 4-star general. And that's quite a different thing. No, kasi out of the service So- na yun, ibig sabihin, sir, di ba? I'm still a policeman with a 4-star general rank. Police pa naman daw siya. Mayroon daw 4-star general rank. Kaso nga lang floating ha. May star ka nga sir, pero walang kinang. Ayun yung star mo diyan, no? Walang kinang yung star mo. So kumbaga, ano na yan, impotent na yung star mo. Wala na, hindi na gumagana. Wala, hindi naman natin may tanggi kasi siyempre, 4-star man yan. Hanggat hindi po siya magretiro, yung 4-star niya ay hindi mawawala. Pero nakahiya naman, sir, magsuot ka ng damit na may 4-star, pero wala namang silbi yung star mo, walang tinang. Ang bituin, parang kanta, bituin na walang ningning. Yan ang tunay dyan. Ay, sa tingin mo ba, papayag yung PNP chief ngayon na nakaupo, tapos ikaw, magpa-interview ka, magsuot ka ng damit, naka 4-star? Lolo ka. Talagang magre-react yung nakaupong PNP chief para sa akin. Hindi po pwedeng ganon. Tika, Tori, ba't ka nag-uniforme? Hubarin mo yan. Hello, Pero hindi po kayo nandun sa tunog. That is assumption of office kasi nung the night before I was relieved and the office is empty. The office is vacant. So it has to be filled and it was filled the next day. Pero hindi niyo po naisisipang mag-early retirement. That will be part of my statement in the coming days. Nako. I'm not qualified for it. Sir, sabi mo, umalis na daw po ba kayo sa babahay ng PNP? Ano no? Nakaalis na daw po ba kayo sa babahay? Siya na mismo, hindi siya qualified sa NBI, So tayo, ligtas na tayo. Di ba sabi, di ba? Hindi daw siya qualified, So ligtas tayo. NBI ba yung sinasabi niya? Tuloy, Bahay ng PNP. Sa quarters? Oh yes, kahapon pagka the assumption of office of the new Layas na agad the siya. new chief PNP is around lunchtime. I left the house before dinner. Kasi ako naman ay tumira ako dun, but you know, with the reality in mind that anytime you can be yanked out because it's just a temporary housing and quartering. So it's not very difficult for me to leave it. With the family. Yes, with the family. Iyak. Wala, gulat na gulat siya sa nangyayari. Yan ang nakikita ko. Hindi naman siguro tayo magaling na psychologist, pero tingnan mo naman yung body language niya. Yung mga ngiti niya, plastika na lang. Yung mga sagot niya, out of knowing na, hindi pa nga niya masagot yung ibang katanungan. Kasi sabi niya, maghahanda siya sa kanyang isasagot. So ngayon, yung early retirement, isipin mo, pati ganyan, hindi pa rin siya nakapag-desisyon. Nung talagang hindi siya galit, umarap siya sa media, handa siya, no? Pero, yung pagkaharap niya kasi sa media, talagang, kumbaga, pilit yan, nakikita ko. Dahil ang purpose niya daw, pumunta doon sa birthday ni Laila de Lima. Nagpa-comfort siya. So, siguro, nakakaditik, may mga napupunta si Tori, nagpadala ng mga media. Sinugod siya kasi sinibak yan, PNP chief yan.
Maliwanag po na dismayado si Tory dito. Unang-una, yung sinabi niya, mas nauna daw yung karwahe kaysa kabayo. Bakit ko sasabihin na tatanggapin ko yung offer ni Marcos? Wala pa namang sinabi anong posisyon yung i-offer sa kanya. Si galing kay John B. Cremulya, galing kay Claire Castro na sabi may offer sa kanya. Pero ito para sa akin, may lamat na sobra-sobra ang relasyon ni Tory at ni Bongbong Marcos. Siyempre, pag interview, hindi man sasabihin ni Tory, galit ako dyan. Dismayado ako at may lamat na kami. Natural, hindi. Kaya ang nagiging resulta, awkward yung interview, plastikan yung kasagutan ni Tory, dahil nga, ayaw rin naman niya na magpakatotoo sa tunay niyang naramdaman. Sino bang Poncio Pilato na hindi magagalit na lahat-lahat ng inutos sa kanya ni Bongbong ay sinunod niya? Pati pa naman yung isang simbahan na nanahimik, KOJC, at yung former president na maraming supporters ay ginago niya na maraming galit sa kanya ng mga DDS ngayon at kinampihan naman siya ng mga dilawan, pinklawan. Ito ang napala ni Tory kay Bongbong. Kung ako, Tory, talagang madismaya rin ho ako. Nakita mo naman siya, yung mukha hindi maipinta. Dahil gulat na gulat pa rin si Tory sa nangyayari sa kanya. Ako, conclusion ko dito, may lamat na ang relasyon ni Tory at Marcos at sa mga gabinete ni Bongbong. Yan ang totoo. Kasi hindi biro ang ginawa sa kanya ng Marcos admin.